Sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating Mesiyas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway, maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sabsaban ni Jesus. Taimtim nawa tayong manalangin at magbigay puri sa Ama na siyang nagbigay ng kanyang anak sa ating kaligtasan. Magsitayo na po tayong lahat. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sila Mr. and Mrs. Petronilo and Juliet Andrada and family, Mr. and Miss Rosco Ladlad and family. Dakilang Ama, sa aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang makandilang ito. Basbasan at pagkalooban mo ng mga biyaya ang mga pamilya na nagsisindi nito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mabiyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gabayan mo sila at tulungan sa kanilang pagsusumikap. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. At ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa hirap at ginhawa ng kanilang buhay.
Lubin mong mamayani sa aming puso ang diwa ng iyong kapayapaan upang kami magsilbing tagapaghatid nito sa puso ng aming kapwa, sa aming tahanan at sa aming lipunan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa ating Misa de Gallo. Siyam na araw na ating paghahanda upang muli nating gunitain at ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Parangalan natin ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria, na siyang tumanggap ng kalooban ng Diyos upang siya'y maging ina ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos,
Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama lang lahat ng mga bansa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig babatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo pa tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Halina't kamay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang magawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpatutuo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi na good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ng Diyos na ginising niya tayo sa umagang ito. Muli ay binigyan ng buhay, kalakasan, upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nananalangin. At sa ating pananalangin, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Karapat-dapat lamang na ating purihin at pasalamatan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok, mga problema, makahirapan at hamon sa buhay. Karapat-dapat lamang na tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa atin na mabiyayang ating kinakailangan. Ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob at umiibig sa atin. Sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, sinisimulan natin ang Misa de Gallio. Siyam na umaga na tayo ay nagsasakripisyo, nag-aalay ng ating mga sarili at panahon. Ito ay bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ang ating tagapagligtas. Napapaloob pa tayo sa panahon ng Adbyento at sabi natin ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay dahil merong darating. At isa sa mga darating na ating iniintay ay ang araw na kung saan muli nating gunitain at ipagdiwang
ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Ano ang dahilan ng kanyang pagpaparito? Ano ang dahilan ng kanyang pagsilang sa mundong ibabaw na ito? Dahil sa pagmamahal ng Ama. Mahal tayo ng Diyos at sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, nais niyang ipahayag sa atin ang ganap na kaligtasan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He sent His only begotten Son." Ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas ay hindi upang makakain tayo ng masarap na pagkain, upang makatanggap tayo ng maraming mga regalo. Hindi po yan ang pinakadahilan kung bakit meron tayong Christmas. The main reason why we have Christmas, it is because of the love of God. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, dahil ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng pagmamahal na ito, ay binigyan tayo ng 9 na umaga upang ihanda natin ang ating mga sarili. At sa paghahanda nito, ay pinararangalan natin ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Ibig sabihin, ang 9 na gabi na tinatawag nating simbang gabi at 9 na madaling araw na tinatawag nating Misa de Gallio ay pagpaparangal natin sa ating mahal na Birhen Maria. Bakit dapat parangalan ang mahal na Birhen Maria? Dahil sa kanyang mahalagang papel sa ating kaligtasan. Siyang pinili ng Diyos sa lahat ng mga babae upang maging ina ng ating tagapagligtas. At si Maria ay hindi naman niya ipinagkait ang kaniyang sarili. Bagkus tinanggap niya ang kalooban ng Ama. Nag-oo siya sa plano ng Diyos. Sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon. Matupad nawa ang iyong sinabi." Tinanggap niya ang plano ng Diyos na siya'y maging ina ng ating tagapagligtas. Siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat natin ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kaya ang mahal na Birhen ay dapat nating parangalan at pasalamatan. Sa pagkakataong ito, tayo ay pinaalalahanan na si Maria ay wag na wag nating kalimutan. Na si Maria ay dapat nating mahalin. Ang ating pagdebosyon sa mahal na Birhen Maria ay lalo na nating palalimin dahil ang ating pagdebosyon ay pagpapahayag ng ating pasalamat at papuri sa Kanya sa mahalagang papel na Kanyang ginagampanan sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, sabi ko nga, sa ating Misa de Gallio at Simbang Gabi, tayo ay napapaloob sa panahon ng Adbyento. At ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay. At habang tayo nag-iintay, kailangan dapat tayong maghanda. At ano mga paghanda ang dapat nating gawin? Sa unang linggo ng Adbyento, mayroon nang ipinapagawa sa atin. Hindi ko alam kung inyo pang natandaan. Noong nakaraang linggo, muli pinaalalahanan tayo kung ano pa ang dapat nating gawin na mga paghahanda. Sana ang mga gabay na itinuturo sa atin na mga paghahanda na dapat nating gawin ay wag na wag nating kalimutan. Bagkus pagsumikapan natin ng mga ito, ay ating isabuhay, sundin at tupdin at ipahayag sa makongkretong pamamaraan upang maging makahulugan ang pag-celebrate natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Sa araw na ito, sa unang Misa de Gallio, muli tayo ay pinaalalahanan kung ano ang dapat nating gawin.
At sabi ng ating ebanghelyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Ibig sabihin, tayo ay inanyayahan na tayo maging katulad ni Juan Bautista na magpatutuo tungkol sa ating Diyos. Naalala ko tuloy na parang, di ba, mahilig ako sa papanood ng mga movie tungkol sa mga nililitis sa hukuman. At isa sa mga paborito ko ay yung nililitis yung mga witnesses upang sila ay magpatutuo kung nangyari ba ang isang krimen o hindi ba ito nangyayari. Ang nililitis ay talagang gagawa ng paraan na sasabihin at kumbinsihin ang judge na totoo ang kaniyang sinasabi. At sa pagpatutuo tungkol sa Diyos, parang tayo ay tumatayo sa witness stand na kung saan patutuhanan natin sa ating kapwa at sa ibang tao kung ano talaga ang Diyos. Hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Kung nais nating patutuhanan ng ating Diyos ay Diyos ng pagpapatawad, sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makumbinsi natin ang ibang mga tao na ang Diyos ay talagang nagpapatawad. Kung ipinapahayag natin na ang Diyos ay mapagmahal, sana patutuhanan natin sa ating makongkretong gawain na ang Diyos ay talagang mapagmahal. Kung ang Diyos ay mapagbigay, patutuhanan natin sa ating magawa at sa ating mga salita na ang Diyos ay mapagbigay. At paano mangyayari ang mga ito? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay gumagawa ng kabutihan, gaano man ito kaliit, basta merong pagmamahal, pinatutuhanan natin kung ano ang ating mapagmahal na Diyos. Ibig sabihin, sa bawat kabutihan na ating ginagawa, sa bawat pagpapatawad na ating ipinapahayag, sa bawat kagandahang loob na ating ipinapadama, sa bawat pusong mapagbigay na ating ibinabahagi, ipinapahayag natin kung ano ang ating Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang ipinapakita nating kabutihan, kung ano ang ipinapahayag nating kabutihan sa konkretong ating maginagawa, ay ipinapahayag natin ang ating Diyos. Tayong lahat sana ay maging saksi ng katotohanan, ng kapayapaan, ng pagmamahal, kagandahang loob ng ating mapagmahal na Panginoon. At ang ating mga modelo ay walang iba kundi si San Juan Bautista at ang ating mahal na Birhen Maria. Kay tanuman ang nangyayari mga pagsubok at makahirapan sa buhay ng mahal na Birhen Maria, hindi niya tinalikdan ng Diyos, hindi niya iniwanan ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinatutuhanan niya, naging saksi siya kung gaano niya kamahal ang ating Panginoon. Si San Juan Bautista, sa gitna ng mga hamon na kaniyang dinanas sa buhay, pinatutuhanan niya na ang Diyos ay totoo at bukal ng kapayapaan, kahit ang buhay niya ang siyang kapalit. Naway sa unang araw ng ating Misa di Gallo, unang-una, pasalamatan natin at purihin ang ating Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Hingiin natin sa Kanya na sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, tayo ay Kanyang gabayan. Pasalamatan din natin at purihin ang mahal na Birhen Maria
dahil sa kanyang mahalagang papel na ginagampanan sa ating kaligtasan. Kung wala siya, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. At higit sa lahat sa ating pagpapatuloy ng ating paghahanda upang maging makaulugan ang ating pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon, maging saksi tayo, maging tagapagpatutuo tayo ng Diyos ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pagpapatawad, pagmamahal at kagandahang loob. Maging saksi at magpatutuo tayo kung ano at sino ang Diyos. Amen. Magsitayo po tayo. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatutuo o maging saksi sa kanyang kapayapaan at pag-ibig at kagandahang loob sa ating bawat salita at gawa. Tayo'y dumalangin at sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan sa tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Pusong tapat
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Bereng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itras na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagkalwalhatian mo. Sana ay taasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin na nakagaling nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero na Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao na iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na naririto ngayon. At sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang mga family sponsors ngayong araw na ito. Sina Mr. and Mrs. Rosco Ladlad and family at Mr. and Mrs. Petronilo and Juliet Andrada and family. Para po sa mga paalala at paanyaya, tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Adviento at kaugnay po nito ay nagkakaroon po tayo ng mga family sponsors sa bawat linggo ng mga simbang gabi na misa, at sila rin po ang nagsisindi ng kandila na sinimula noong December 3 hanggang sa December 24. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapatayo ng ating munting simbahan at iba pang mga gawain. At sa ngayon din po ay atin na pong sinimula ng simbang gabi. Ang mga sumusunod din po ang mga schedule ng mga misa. Ngayong December 15 to 23, sa Cluster Hope po, sa RNE Taxi, sa 6 p.m. Sa Cluster Love, sa Woodcraft, Bayanihan, 7:30 p.m. At sa St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Ngayon din po sa Cluster Faith, sa Bodega, 4 a.m. Sa December 24 naman po ay magkakaroon din po tayo ng Christmas Eve Mass. Ito po ay mga sumusunod ang oras na mga misa. Para po sa Cluster Hope, ito po ay ginaganap sa RNE, o gaganapin sa RNE Taxi na 7:30 ng gabi. Sa Cluster Faith po, or dito sa Bodega, 7:30 p.m. po. At sa Cluster Love, sa Woodcraft, Bayanihan, 9:30 p.m. At sa St. Louis de Montfort Chapel, 9:30 p.m. Sa December 24 din po, magkakaroon po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ng Binyagan sa Mission Station. Ito po ay libre, donasyon lamang po ang maaaring ibigay. Ito po ay gaganapin dito po sa Bodega sa ganap na 10:00 ng umaga.
Ang edad po ay 5 taong gulang pababa na hindi pa po nabibinyagan. Sa mga iba pong detalye at katanungan, pakipag-ugnayan lamang po sa ating mga chapel leaders at pastoral workers. Sa December 25 naman po ay ang Christmas Day Mass. Ang mga sumusunod po ang schedule. Sa Cluster Hope, gaganapin po sa RNE Chapel, 7 a.m. Dito po sa Cluster Faith sa Bodega, 9 a.m. At sa Cluster Love naman po sa Woodcraft Bayanihan, 5 p.m. At sa December 31, meron po tayong New Year's Eve Mass. Sa RNE Chapel, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 7:30 p.m. din po. At sa Woodcraft Bayanihan, 9 p.m. At dito po sa Bodega ay 9 p.m. At sa January 1 po, New Year's Day Mass. Ang mga Mass po ay sa RNE Chapel, 7 a.m. Dito po sa Bodega ay 9 a.m. At sa Woodcraft Bayanihan ay 5 p.m. Marami pong salamat. Sumuli, tandaan po natin ang ating mga iba't ibang schedule tungkol sa ating simbang gabi at Misa de Gallo. No? At higit sa lahat, yung mapagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon at pagsalubong natin sa bagong taon. Dito po sa Bodega, ang ating schedule ng Misa de Gallo ay mula December 16 hanggang December 24 ng alas 4 ng madaling araw. Tapos yung misa natin sa Midnight Mass ay 7:30 ng gabi. December 24 ng gabi. Pagka December 25, magkaroon din ulit tayo ng misa sa ganap na alas 9 ng umaga. Sa December 31, ang ating misa ay alas 9 ng gabi. Tapos pagka January 1, Holiday of Obligation, ang ating misa ay January 1. Muli, mayroon tayong binyagan dito sa Mission Station. Libre po ito. Ang edad ng ating bibinyagan ay 5-year-old pababa. Ang kinakailangan lang po natin ay birth certificate ng bata. Libreng binyag po ito. Donasyon lang po yung ating ibibigay. So, habang malayo-layo pa ang mga araw ng schedule ng ating libreng binyagan dito sa Mission Station, makipag-coordinate po kayo sa inyong mga chapel leaders o sa ating mga pastoral workers. No? So kung mayroon kayong makakilala na hindi pa nabinyagan ang kanilang anak, edad 5-year-old pababa, no? Ito ay pagkakataon natin na akayin natin sila upang matanggap ng mga bata ang sakramento ng binyag nang sa ganun sila ay magiging anak ng Diyos. At hindi rin na-announce, sa February 14 ay magkakaroon po tayo ng libreng kasalan sa Mission Station. Habang nalalayo pa po ang araw na iyon, kasi medyo mahirap-hirap yung pag-secure na mga papers, no? So, February 14, magkaroon po tayo ng schedule ng libreng kasal dito sa Mission Station, no? So, yung mga hindi pa nakasal, yung mga wala pang boyfriend, maghanap na ng boyfriend para sa February 14 ay pwede na natin sila ikakasal, no? So, mga nagsama na ng mahabang panahon na hindi pa naikasal, ay ikakasal po natin ng libre. Yung mga papeles po natin ay unti-unti na nating i-secure para sa darating na February 14 ay gaganapin natin ang libreng kasalan dito sa Mission Station. So muli, maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas na madaling araw sa ikalawang araw ng ating Misa de Gallo sa ating paghahanda ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Naway, huwag nating kalimutan na tayo sana ay magsumikap na katulad ni Maria at katulad ni Juan Bautista, maging tagapagpatotoo o maging tunay na saksi ng pagmamahal at kapayapaan ng Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak,
na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang maging saksi at tagapagpatutuo ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Have a blessed day.